Nakaangat na nga sana mga idol last week ang Denver Nuggets sa Western Conference matapos nilang makuha ang kanilang momentum na siyang rason ng sunod-sunod na panalo. May pagkakataon pa nga pong sana na makuhang muli ang isa sa mga top spot sa West, ngunit sakto naman nawala sa kanilang team si Nikola Jokic dahil sa personal na rason. At simula niyan, umpisa na naman ng paghina ng sobra kasunod ng dalawang sunod na pagkatalo laban sa New Orleans Pelicans at Memphis Grizzlies. Kaya imbes na umakyat, mas lalo lamang nga itong bumagsak sa pagkakaroon ng record na 7 wins, 5 losses. Wala rin naman niya ni isa man player ngayon sa Nuggets ang may kakayahang kunin pansamantala ang trabaho ni Jokic. Maging ang natitira nilang key player na si Jamal Murray, hirap nga pong buhati ng Nuggets dahil sobra para naman nga itong nag-i-struggle. May ilang mga analyst ang nagsasabi na ang rason bakit hindi pa rin nagiging all-star si Murray dahil hindi nga po niya kayang pangunahan ng Denver Nuggets nang wala ang tulong ni Nikola Jokic. Isa sa napakalaking problema na naman ito since hanggat hindi pa siya bumabalik, expected na matatalo sa mga susunod na laban. Samantala, bago pa magsimula ang season, marami na nga pong mga analyst ang hindi kumbinsido sa pagkuha ni Rob Pelinka kay JJ Redick bilang bagong head coach dahil sa kawalan ng experience. Ngunit kahit man 11 game pa lang ang napaglalaroan, may ilang mga analyst na nga ang bumabaliktad at kinakain ng mga sinabi noon patungkol kay Coach JJ Redick. Nakita na rin naman nila kung paano nito i-handle ang high and lows na nangyari sa Lakers sa nakalipas na linggo. In fact, hindi kagaya last year, nagawa nga po niyang manalo ng back-to-back. Manalo ng 5 straight at makabawi sa sunod-sunod na pagkatalo. Kaya maging ang head coach ng Phoenix Suns na si Mike Budenholzer, hindi nga po napigilan ng sarili na puriin ang napakagandang pag-manage ni Redick sa Lakers sa unang taon nito bilang isang head coach. Sa 2 beses na pagharap ng Suns kontra sa Lakers, napansin niya na napakalinis nga po ng pag-execute ng play ng Lakers kung saan napakarami nga itong ginagawang screening at cutting para mahanap ang mas maayos na tira. Mas grabe nga po ang nagiging impact ngayon ni Davis sa opensa at depensa. Kaya ang mga pagkapanalo at pagkakaroon ng magagandang game plan ay reflection nga daw kung gaano kadesidido at kagaling si Coach Redick at ang kanilang bagong coaching staff na manalo, lalo pat ginagawa talaga nila sa actual na laro ang pinapractice ng kanyang mga players. Sa kabilang banda, kung inyo nga pong matatandaan, umasa nga talaga ang buong prangkisa ng Lakers na makuha si Klay Thompson sa free agency matapos itong umalis sa Golden State Warriors. Mismong ang tatay na rin naman ito na si Michael Thompson ang pinakaunang nag-recruit sa kanya bago pa kausapin ni Rob Pelinka at LeBron. Magagamit rin naman sana nila ito bilang sharpshooter na makakatulong sa team. Sadyang mas pinili nga po ni Klay na lumipat sa Dallas imbis na sa Lakers. Ngunit matapos nga pong makita ng Lakers na hindi pa rin naman natatapos ang pag-struggle sa shooting nito, marami nga po ang nagsabi, mabuti at hindi nila ito nakuha dahil nagkakalat lamang ngayon si Klay Thompson. As of now, meron na nga silang mapagkakatiwala ang sharp shooter na si Dalton Keunig na mas fit, mas magaling sa playing style ng Lakers kesa kay Klay. Hindi kagaya kay Klay Thompson, puro jump shot at 3-pointer lang ang ginagawa. Si Keunig naman, merong shooting sa 3-point line at merong pang athleticism na mas mapapakinabangan ni Coach JJ Redick.